Ika-24 na kabanata. Umapila si Pablo kay Felix. Makalipas ang ilang araw, pumunta sa Cesarea si Ananias na punong pari. Kasama niya ang ilang pinuno ng mga Hudyo at ang abogadong si Tertullus. Humarap sila kay Gobernador Felix at sinabi nila sa kanya ang kanilang akusasyon laban kay Pablo. Pagkatawag kay Pablo, inumpisahan ni Tertullus ang pag-aakusa sa kanya. Sinabi niya, "Kagalang-galang na gobernador, dahil sa inyong magandang pamamalakad, naging mapayapa ang aming bansa, at maraming pagbabagong naganap na nakabuti sa aming bansa. Kaya lubos ang pasasalamat namin sa inyo, at hindi namin ito makakalimutan. Ngayon, hindi namin gustong maabala kayo, kaya nakikiusap po ako na kung maaari pakinggan ninyo ang maikli naming salaysay. Nakita namin na ang taong ito'y nakakaperwisyo. Nagdadala siya ng kaguluhan sa mga Hudyo sa buong mundo at namumuno siya sa sekta na tinatawag na Nazareno. Kahit ang templo namin ay tinangka niyang dungisan, kaya hinuli namin siya. Hahatulan na sana namin siya ayon sa aming kautusan, pero dumating ang commander na si Lysias at sapilitan niyang kinuha sa amin si Pablo. At sinabi niya na kung sino ang may akusasyon laban kay Pablo ay kinakailangang pumunta sa inyo. Kung iimbestigahan niyo ang taong ito, malalaman niyo ang lahat ng inaakusa namin sa kanya." At sinang-ayunan din ng mga Hudyo ang lahat ng sinabi ni Tertullus. Sinagot ni Pablo ang mga akusasyon sa kanya. Sinenyasan ng gobernador si Pablo na siya naman ang magsalita. Kaya nagsalita si Pablo. "Alam kong matagal na po kayong naging hukom sa bansang ito. Kaya ikinagagalak kong ipagtanggol ang aking sarili sa inyong harapan. Kung mag-iimbestiga kayo, malalaman ninyo na 12 araw pa lang ang nakalipas nang dumating ako sa Jerusalem para sumamba. Ang mga Hudyong ito'y hindi kailanman nakakita sa akin na nakikipagdiskusyon kahit kanino o kaya'y nanggulo sa templo o sa sambahan ng mga Hudyo o kahit saan sa Jerusalem. Hindi nga po nila mapapatunayan sa inyo na totoo ang kanilang akusasyon sa akin. Pero inaamin kong sinasamba ko ang Diyos ng aming mga ninuno sa pamamaraan na ayon sa mga taong ito ay maling sekta. Pero naniniwala rin ako sa lahat ng nasusulat sa kautusan ni Moises at sa lahat ng isinulat ng mga propeta. Ang pag-asa ko sa Diyos ay katulad din ng pag-asa nila, na ang lahat ng tao, mabuti man o masama, ay muli niyang bubuhayin. Kaya pinagsisikapan ko na laging maging malinis ang aking konsensya sa harap ng Diyos at sa mga tao. Pagkalipas ng ilang taon na wala po ako sa Jerusalem, bumalik ako roon para magdala ng tulong para sa aking mahihirap na kababayan at para maghandog sa templo. At nadatnan nila ako roon sa templo na naghahandog matapos kong gawin ang seremonya ng paglilinis. Kakaunti lang ang mga tao sa templo ng oras na iyon at walang kaguluhan. Pero may mga Hudyo roon na galing sa lalawigan ng Asya. Sila sana ang dapat humarap sa inyo kung talagang may akusasyon sila laban sa akin. At dahil wala sila rito, ang mga tao na lang na naririto ang magsalita. Kung anong kasalanan ang nakita nila sa akin nang imbestigahan ako sa kanilang korte. Sapagat wala akong ibang sinabi sa harapan nila kundi ito. Inaakusahan ninyo ako ngayon dahil naniniwala ako na muling bubuhayin ang mga patay. Dahil sa marami nang nalalaman noon si Felix tungkol sa pamamaraan ni Jesus, pinatigil niya ang paglilitis. Sinabi niya, "Hahatulan ko lang ang kasong ito kung dumating na rito si Commander Lysias." Pagkatapos, inutusan niya ang kapitan na bantayan si Pablo, pero huwag higpitan at payagan ang kanyang mga kaibigan na tumulong sa mga pangangailangan niya. Humarap si Pablo kina Felix at Drusilla. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik si Felix at dinala niya ang kanyang asawang si Drusilla na isang Hudyo. Ipinatawag niya si Pablo at nakinig siya sa mga pahayag ni Pablo tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Pero nang magpaliwanag si Pablo tungkol sa matuwid na pamumuhay, sa pagpipigil sa sarili at tungkol sa darating na araw ng paghuhukom, natakot si Felix at sinabi niya kay Pablo, "Tama na muna yan. Ipapatawag na lang kitang muli kung sakaling may pagkakataon ako." Palagi niyang ipinapatawag si Pablo at nakikipag-usap dito, dahil hinihintay niyang suhulan siya ni Pablo.
Pagkalipas ng 2 taon, pinalitan si Felix ni Porcius Festus bilang gobernador. At dahil sa nais ni Felix na magustuhan siya ng mga Hudyo, pinabayaan niya si Pablo sa bilangguan.